So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mga minamahal, grabe din pala itong katarantaduhan ni Bongo. So, ngayon, itong si Bongo mga minamahal, ay mukhang tila baga iwas pusoy. Oo, sinasabi niya na wala daw po siyang kinalaman dito sa pagkamatay sa motibo. Oo, sa pagpatay-pagpaslang dito kay Barayuga. So ano ba yung issue? Bakit nadawit si Bongo? So alam niyo naman po yung nangyari doon sa House Quad Committee na kung saan itong si Garma is very controversial person. Lalo pat nai-reveal din, nauna nang nai-reveal ni Moon Tulfo na itong si Garma ay ex-girlfriend ni former President Duterte. At isa pa mga minamahal, si Garma din, di umano, according sa mga PDL, ang utak sa pagpatay, ni Gerardo Padilla, ang utak sa pagpatay, mga minamahal, sa tatlong Chinese drug lord na tinigibumbum ng tatlong PDL doon sa Davao Farm. So ngayon nga po mga minamahal, merong revelasyon yung dating PCSO official na si Santi Mendoza. Na ang sabi ni Santi Mendoza mga minamahal, itong si Garma at itong si Edelberto, si Garma at Edelberto, ang utak sa pagpatay dito kay Barayuga. So bakit pinatay? Kasi itong si Garma at itong si Edelberto ay parang mga malalaking sindikato. Na ang gusto kasi ni Garma at ni Edelberto mga minamahal is kontrolin ang pagpirma sa mga small town lottery. Si Barayuga humadlang. Sabi niya hindi tama yan. Kasi ang gusto ni Barayuga is dapat daw po aprubahan muna yan ng full board PCSO. Mukhang naging hadlang mga minamahal si Barayuga. Kaya siya kinitil. Kaya siya pinaslang sa mismong binigay na kotse ni Garma dito kay Barayuga. So ngayon, paano na-involve ang pangalan dito ni Senator Bongo? Kasi mga minamahal, meron din isang ex-PCSO chair na si Anselmo Pinili. Ang meron din pong testimony na according sa kanya, binrief niya itong si Bongo sa possible motivation ng pagkitil dito kay Barayuga. So sinabihan niya na agad itong si Bongo, "Oy go, ganito, kaya tinigibumbum si Barayuga dahil sa binisto niya si Garma at si Edelberto sa katarantaduhan. Binrief na po ni Anselmo Pinili itong si Bongo. Ngunit, wala po itong naging action and even the former president. Kaya po, nasasangkot ang kanyang pangalan na baka parte po ng sindikato sa PCSO, itong si Bongo at hindi din malabo na pati itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya no talk, no imik-imik sila sa nangyari dito kay Barayuga. Ngayon nga po mga minamahal na nai-involve yung pangalan ni Senator Bongo. Ang ginagawa niya ngayon is iwas pusoy. Iniiwasan ang issue. So ano yung sabi ni Bongo? Tinanggi niya mga minamahal. Kumbaga, he is innocent. Diba sabi, inosente ako. Wala akong alam dyan. Wala akong alam sa motibo dyan. Tinanggi niya mga minamahal na kesyo parang wala siyang kinalaman, wala siyang kaalam-alam. Lahat mga minamahal, tumanggi itong si Bongo. Tingnan nyo tong balitang to. Hanap talaga itong si Bongo mga minamahal, no? Kahit saan na lang talaga nai-involve. Na-involve si Bongo sa drugs, di umano. Sa plunder, sa frigate.
O tapos ngayon dito pa kay Garma, ano ba naman, yan ba yung gusto nyong maging senador? Ha? Ang daming issue, ang daming kulo sa kanyang katawan. Yan ba yung gusto nyong maging senador? Grabe yung bahid ng dungis. Grabe yung putik sa kanyang pangalan. Diba? Wala tayong balak sirain si Bongo Kusa pong nare-reveal ang kanilang mga katarantaduhan. Mga minamahal, hindi ko din naman gusto na makita or marinig itong mga ganitong balita. Pero kailangan nating i-spread to para magkaroon kayo ng awareness sa mga senador na tatakbo. Diba? Yung mga names nila. Baka mamayang alam nyo, kapag sinabing Bongo, ay, pinag-iingat kami ni Bongo sa biyahe. Hindi ganon. I-check nyo yung background ng isang tao para makasigurado kayo na yung taong binoboto nyo is tapat at yung serbisyo talaga ay sa mamamayang Pilipino. So ngayon, pakinggan natin. Wait lang. Itinanggi ni Senator Christopher Bongo na may alam siya sa motibo ng pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ito ay matapos isiwalat ni former PCSO Chairperson Anselmo Simeon pinili sa House Quad Committee hearing na nai-report nito sa senador ang dahilan ng pamamaslang. Nilinaw ni Senator Bongo na wala siyang alam sa sinasabi ni Pinili. Paliwanag pa ng mambabatas, abala siya sa kanyang trabaho noong panahon ng pandemya bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Suportado niya rin, anya, ang muling pagbubukas sa investigasyon ng pambansang pulisya sa kaso ng pagpatay sa PCSO official at hangad niyang mabigyan ito ng hustisya at mapanagot ang nasa likod ng krimen. Ang plastic talaga ni Bongo, no, mga minamahal. Plastic. Tapos pag nadiin yung pangalan, wala akong kinalaman, tatanggi. Tapos sasabihin mo, pabor siya sa investigasyon, o para magmukhang hindi natatakot ko, no. Diba? Para magmukhang hindi masyadong defensive. Si mga minamahal. Pero yung punto natin dito, si Bongo, hindi naman din yan magsasalita kung hindi umaapoy yung kanyang pangalan. Malamang sa alamang kailangan niyang linisin, mga minamahal, yung kanyang pangalan. Diba, bakit kailangan niyang linisin? Re-electionist Diba, kaya ngayon, yung mga binibitawang statement sa kanya, tanggi-tanggi. Kailangan mag-election Tumanggi, mga minamahal. And I don't know bakit kailangan niyang tumanggi. Kung pwede naman din siyang umamin para mas lalo siyang mahalin ng Pilipino. Wala mga ano talaga tong mga kampo ni Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, walang kwenta yung yung senador ng PDP. Kaya nga hindi yan inendorso ni Sara Bakit niya i-endorso? Ang bantot ng pangalan, tingnan nyo, sangkot sa pagpatay kay Barayuga. Tama ba 'yon? Baboy talaga mga minamahal. Baboy. Ako wala akong kinikilingan dito pero ang baboy talaga ng approach ng mga Duterte sa mga tao nung panahon nung sila ay namumuno sa bansang Pilipinas. So anyway, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. Ingat kayo palagi.